Magandang hapon, Ginoong Ram, at sa aking mga kamag-aral, ako nga po pala si Chairman Lara, ang tagapagpula. At ang aking tatalakayin ngayon ay patungkol sa pagbasa. Bago tayo dumako sa mga uri ng pagbabasa ayon sa pamamaraan, tatalakayin muna natin kung ano ba ang kahulugan ng pagbabasa. So, ang pagbabasa or pagbasa ay isang psycholinguistic sa paghinuha or guessing game, kung saan ang nagbabasa ay bumubuong muli ng mensahe o kaisipang hango sa tekstong binasa. Ito ay ayon kay Gottman, 1177, 1171 at 1173. At naniniwala siya na ang pagbasa ay pinalolooban ng interaksyon sa pagitan ng wika at kaisipan. At ang mga proseso ng pagbasa ayon sa pag-ikot ng paghahalimbawa, paghihinuha, pagsubok at pagkilatis ng katotohanan. May mga kahulugan ng pagbasa. Una, ang pagbasa ay ang pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng pagtugon ng damdamin at kaisipan sa mga titik at simbolong nakalimbag sa pahina. At mayroon naman pagbasa ay susi sa malawak na karunungan na tipo ng daigdig sa mahabang panahon. At ayon naman kay Arrogante, ang pagbasa ay nakapagpalawak ng pananaw at paniniwala sa buhay, nakapagpapatatag ng taos na harapin ng mga di inaasahang suliranin sa buhay. Ang pagbasa ay napagpapataas ng uri ng panlasa sa mga babasahin. At ayon naman kay Thorndike, ang pagbasa ay hindi pagbigay tanong lamang sa mga salitang binabasa, kundi sa pangangatwiran at pag-iisip. Ayon kay Toes, ang pagbasa ay nagbibigay ng impormasyon na nagiging daan sa kabatiran at karunungan. At may layunin naman ng pagbasa. Ang una, may nagbabasa upang kumuha ng dagdag kaalaman o karunungan. At may nagbabasa dahil gusto niyang malaman ang mga nangyari sa paligid o ayaw niyang pag-iwanan ng takbo ng panahon. At may mga tao namang nagbabasa upang maaliw o malibang o mabawasan ang pagkainip at pagkabagot na nararamdaman. Katulad ko lamang, kapag ako'y nababagot or naiinip, nagbabasa ako ng Wattpad upang ako'y maaliw o malibang. At dumako naman tayo sa mga uri ng pagbasa ayon sa pamamaraan. Yung una, yung mabilisang pagbasa or skimming. Ito ang pinakabilis na pagbasa na nakakaya ng isang tao. Nagtuturo ito na mambabasa upang malaman ang pangkalahatang pananaw na matatagpuan sa mga aklat at iba pang nakalimbag na babasahin. Tinatawag niya itong pinaparaang pagbasa at pinakamabilis na paraan ng pagbasa. Ito ay ang mabilisang pagbasa or skimming. At ang pangalawa ay ang pahapyaw na pagbasa or scanning. Ito ay tumutukoy sa paghahanap ng isang tiyak na impormasyon ng isang pahina. Ito ang uri ng pagbasa na hindi hinahangad na makuha ang kaisipan ng sumusulat. Dahil sa kahalaga dito ay makita ang hinahanap sa madali at mabilisan na paraan, tulad ng paghahanap ng telepono sa direktoryo, paghahanap ng trabaho, mga paupahang establishmento or buyer and sell, pagtingin ng mga resulta ng mga eksamen. Ang ikatlong ikatlong uri ng pamamaraan naman ay ang pagsusuri ng pagbasa or analytical reading. Ito ay nakasalalay sa isang materyales na gawing pagsusuri sa pagbasa. Ginagamit dito ng matalino at malalim na pag-iisip. Nahasa rito ang mga kahusayan sa mag-aaral sa pamamagitan ng kanyang panunuring pag-iisip. At ang ikaapat naman ng uri ng pamamaraan ay yung tahimik na pagbabasa or silent reading. Mata lamang ang gumagalaw sa uri ng pagbasa rito. Wala puwang dito ang paggamit ng bibig, kaya walang tunog ang salita ang nililikha ng bumabasa ng teksto. Halimbawa na lamang kapag tayo ay nag-aaral sa maraming tao, tayo ay nagbabasa lamang gamit ang ating mga mata
upang hindi tayo makakaistorbo sa mga tao. Dumako naman tayo sa ikalimang uri ng pamamaraan, ang pagsalitang pagbasa or oral reading. Ito ang pagbasa ng teksto na inaangkupan ng wastong pagbigkas sa mga salita at sapat na lakas ng tinig upang sapat na marinig at maunawaan ng mga tagapakinig. Hindi ito under time pressure na pagbasa. Pinibigyan din dito ng mga guro ang mga mag-aaral ng sapat na panahon upang maisa-isang basahin at mapagtuunan ng pansin ang mga salitang bumubuo sa teksto. At ang ika-6 naman na uri ng pamamaraan ng pagbasa ay ang pagbasang nakapagtuturo. Nagbabasa ang isang tao dahil mayroon siyang nais na malaman o marating. Kailangan natin ang layuning ito upang madagdagan ng bago ang ating dating kaalaman. Kasiya-siya ito dahil napapaunlad nito ang bawat larangan na ating tinatahak. At ang panghuling uri naman ng pagbasa ayon sa pamaraan ay ang pagbasang paglilibang. Ang pagbabasa ay mainam gawing libangan dahil nakapagpapataas ng isip at diwa ng tao. Ito ang pagkain ng ating isipan at may kaligayahang naidulot ito sa ating buhay. At yun lang po. Maraming salamat.